Ganito naman ang technique na gagawin natin sa paghiwa ng puto para ito ay perfect at kinis na kinis. Hello everyone! Subukan po nating lagyan ng gata ang puto mix at ito nga po yon, sa isang box na puto mix ay 2 bag yung laman niya at ito nga yung aking ginamit. Ngayon naman ang asukal ay depende kung gaano yung nakalagay doon sa likod ng ating boxes or mga boxes ng puto mix na gagamitin. Ang tubig naman ay dahan-dahan ang paglagay na aking ginawa pero natapon pa rin, ganon. At habang nilalagyan po natin ng tubig or paunti-unting paglagay ng tubig, saka po natin nahaluin, nilagyan ko na rin po ng cooking oil at syempre pandan essence, pwede rin naman ang vanilla. Ngayon naman ay ipagpatuloy natin ang paghalo. So ayan nga po, sunduin lamang natin yung instruction na nakalagay doon. At ang ginagawa ko naman po, nag-a-add ako ng extra na liquid. So yun nga po, ang i-add ko mamaya is yung gata. Pero sa ngayon, halu-haluin muna natin ng konti. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Yudelmo's Kitchen. At sana ay maging matagumpay itong ating experiment para dito sa ating gagawin na puto mix. So aside from the liquid na nakalagay po doon sa label, nagdagdag po ako ng gata. Sa bawat bag po kasi nung isang puto mix, 1 cup na tubig yung ating ilalagay. Pero kasi masyado pong malapot. Kung nakita nyo yung mixture natin kanina, ganun lamang po yun. Dahil eksaktong 2 cups ng tubig yung aking ginamit. Kaya yung gata naman ay nagdagdag ako ng kalahating lata. Bali, nag-add po ako ng konti para ganito yung kalabasan ng mixture. Kapag sobrang lapot po kasi medyo matigas yung puto at saka may mga lumps pa rin po na natitira. Tapos dito ko na lang inilagay sa bowl. Dito na lang muna natin lulutuin dahil nga experiment pa lang naman, hindi pa natin ilalagay doon sa mga talagang lagayan. Susubukan lang muna natin and then saka na lang natin gawin doon sa talagang mga puto molder kapag ito ay na-testing natin kung okay na ba. So ayan, tingnan natin, palpak man ito or maganda ang kalabasan, upload ito para makita nyo pa rin. Hindi naman kasi lahat sa pagluluto ay perfect na perfect, yung iba kailangan din nating testingin muna. Ayan, at medyo alanganin nga po dito sa 5 bowls, kaya gawin na lang nating 4. Ayan, at eksakto nga po siya sa 4 na bowls lamang. Kaya naman, meron po ako ditong naka-ready na tubig. Pinakulo ko na po ito at ang ating pong apoy dito ay high heat. Kailangan kulong-kulo yung ating tubig dito sa ating steamer. Tapos hanggang sa maluto, dapat ganun din po yung lakas ng kulo, ganun din yung init para po hindi pumalpak yung ating puto. So, bali yan, atin po lulutuin ng 30 minutes. Again, ang apoy, high heat, simula-simula hanggang sa maluto. Kaya ito na po yung resulta pagkaraan ng 30 minutes. Ito na yung ating puto na sana naman ay okay yung loob. Pinalamig ko lang muna po bago tanggalin dito sa ating bowl. Ayan, ginamitan ko po ng spatula para kumawang yung gilid at nang hindi siya masira. At ito na nga, ito na yung yan, dito natin makikita kung perfect yung pagkagawa. So, ang ganda po nung ilalim. Ayan, at siyempre, ang panghiwa na ating gagamitin dito para perfect din at hindi masira yung puto at kinis na kinis yung paghiwa natin, ay gumamit tayo ng sinulid. Iyan po ang isa sa sekreto para sa panghiwa ng puto. Ganyan lamang po at ayan, kitang-kita naman natin kung ano yung itsura ng loob. So, ibig sabihin, perfect yung pagkagawa ng ating puto. Ipagpatuloy lamang po natin hanggang sa matapos natin yung 4 na bowl. Ayan, at nakakatuwa dahil ang bango nga habang hinihiwa ay parang gusto ko na siyang tikman. At eto na nga yung puto na perfect pang almusal, pang merienda, pang handa sa kahit anong okasyon. At higit sa lahat, pwedeng-pwede natin itong pagkakitaan at pwedeng-pwede rin at siya naman talagang masarap i-partner sa dinuguan sa mga kumakain lamang po ng dinuguan. Kaya naman, sa mga ayaw po mahirapan mag-isip ng recipe ng puto, bili lamang kayo ng puto sa carton box at ito po ay dagdagan nyo lamang ng konting liquid. Ang liquid na inyong idadagdag ay gumamit po kayo ng gata. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.